Wala naman nagsasabing he be spared eh. Ang sinasabi ko lang, igalang. Gaya nung kita nyo yung Ruiz couple. Igalang natin yon, di ba? Yung bumulag doon kay Manang LB. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, we Naku. the narrative May I just ask you why that's funny? where that Why that's funny? Ano bang kinain mo? Ano bang kinain mo? Napakaseryoso nung tanong. Ba't ka tatawa? Para saan? Ayun na nga po ang sinasabi natin dito mga kababayan. Senator Risa Hontiveros, makinig ka sa mga abogado. Hindi yung naghahari-harian ka dun sa mga hearing na kinakandak mo dyan sa Senado. Respetuhin po natin yung karapatan ng mga iniimbitahan nyo dyan. At ang tanong naman natin dito mga kababayan, napakasimple lang eh. Kung bang hindi dumalo itong si Kibuloy dyan sa hearing mo na yan, di mo ba magagawa yung iyong committee report dyan sa committee mo na yan? Yun lang naman yun eh. Kaya napupulaan ka tuloy. Kaya daw gusto mong ipatawag dyan itong si Kibuloy para ipahiya siya dyan sa committee mo. At kung sakaling hindi siya sumagot, maaari siyang makontempt at makulong sa Senado. Buti na lang meron talagang isang senador na pumalag dito sa mga pinagagawa nitong si Hontiveros. Mga kababayan, di kataka-taka po yung mga kababayan natin pagka narinig nila yung hearing in aid of legislation, kaagad na pumapasok sa isip ng mga kababayan natin, pamumulitika lang yan. Gusto lang ipahiya yung mga ipapatawag dyan. Dahil po yan sa kagagawa ng ilang mga congressman at senador. Hindi natin linalahat. Meron talagang mga hearing sa Senado na kailangan talagang ikandak para maamendahan o maripaso yung mga batas natin in aid of legislation. Pero ito pong isang to mga kababayan, itong ginagawa nitong si Senator Risa Hontiveros, yung mga kinukuha niyang mga victim survivor, mga falsipikado po. Meron daw po di umanong record sa loob ng kingdom na napakaraming ginawang kabalbalan ng mga resource person na kinukuha nitong si Hontiveros. At para naman dito kay President Bongbong Marcos, maiba po tayo. Ito po yung pangalawang topic natin. Bago po tayo dumako dito sa pagsugod ng mga taga-suporta nitong si Pastor Kibuloy, dito kay Senator Risa Hontiveros. Pasadahan po natin na mabilisan. Etong si Marcos Jr., pagka ini-interview po kayo, wag po kayong tawa ng tawa. Hindi po maganda yan, Mr. President. Tinatanong po kayo, kaugnay doon sa ill-gotten wealth nyo, sagutin nyo po ng maigi. Kaya nabara po kayo ng reporter na yan eh. Kasi wala namang nakakatawa sa tanong. Tawa po kayo ng tawa. Ano po bang nakain nyo? Edible po ba yan o ano? I mean, edible. Candy or anong tawag dito? Brownies. Ano pag matawa po kayo ng tawa. Wala naman nakakatawa, di ba? Wag po ganun. Ikayo po ang nagre-representa ng bansa natin. Rinirepresenta nyo po ang Pilipinas. Pagka lumabas kayo ng Pilipinas, bilang presidente ng Pilipinas, rinirepresenta nyo po ang buong bansa. Ngayon, kung mayroong question, itong mga reporter na to, kaugnay doon sa mga ill-gotten wealth nyo, di umano, wag nyo pong tatawanan. Dahil napakaseryosong katanungan po niyan, Mr. Marcos Jr., okay? Ngayon naman po, meron pong napabalita na baklasan dyan sa Senado. At ang isang pinaghihinalaan na promotor dito sa kuplat para dito kay Zubiri, itong si Senator Jinggoy. Sinoplak po nitong si Senator Jinggoy Estrada yung mga nagsasabi na siya ang promotor dyan sa kuplat para dito kay Zubiri. Ang sabi po nitong si Senator Jinggoy Estrada, walang kinalaman sa Senate kuplat. Ayan na nga ba sinasabi natin? Gumagalaw na po ang mga makakapangyarihang pwersa para talagang makontrol nila lahat ng pwede nilang kontrolin. Ngayon, pati itong si Zubiri, gusto na rin pong ligwakin. At alam naman natin kung sino yung mga tao na yan. At panigurado tayo, kung merong gagalaw dito sa Senado para baklasin itong si Zubiri bilang Senate President, nanggagaling po yun
sa isang makapangyarihang nilalang, ika nga. Ang sabi po nito sa Senator Jinggoy, mariing iginiit ni Sen Jinggoy Estrada na bahagi siya sa di umano'y plano na patalsigin sa pwesto si Senate President Juan Miguel Zubiri. Actually mga kababayan, nagsimula po lahat ng mga kaguluhan dyan sa Senado, yaang napapabalitang kuplat-kuplat na yan. Mula nung nagkagulo, hetong si Zubiri at itong si Tambaluslos, itong si Romualdez. Ang problema po dito kay Zubiri, hindi niya naman pinsan ang presidente. Talagang hindi siya kakatigan itong si Marcos Jr. Ngayon, kung merong gustong bumaklas sa'yo dyan sa Senado dahil ang iingay ng mga ibang kasama nyo dyan, I mean, ibig sabihin maiingay, sumasagot sila sa ginagawang pangbabalasubas ng ibang mga congressman. Hindi naman po natin sila masisi doon. Kasi pinuprotektahan din nila yung kanilang chamber. Yung iba, kagaya na lang itong si Ako Bicol Party List, binabanatan itong si Amy Marcos, alangan naman di sumagot. Etong si Zaldico, binabanatan itong si Joel Villanueva, alangan naman di sumagot. Ganun po talaga mangyayari dyan. Ang gusto pong mangyari nitong mga magkakamag-anak na to, kontrolado po nila lahat ng sulok ng pamahalaan. Mapa House of Representative yan, mapa Senado yan, mapa lahat po. Lahat dapat nang sabihin nitong mga nag-aaring uri na to sa ating pamahalaan ngayon. Gusto nila, kung ano na lang gusto nilang mangyari, yun na lang po mga kababayan. Kaya dapat po tayo, kaya kung ito po yung panahon na talagang dapat magbantay tayo at bantayan natin tong administrasyon itong si Marcos Jr. Pagka mayroong nangyayaring mga ganyang klaseng kuplat, lalo na sa Senate President, ikatlo po yan sa pinakamataas na opisyal sa ating bansa. No? Presidente, Vice President, Senate President. Ganun po kung di po tayo nagkakamali, correct me if I'm wrong, alam po natin ganun po yung line of succession kung sino magkakasunod-sunod. Ngayon, kung merong napapabalita na gustong patalsikin itong ating Senate President bilang Senate President. At kung sino naman ang iuupo nila dyan, ang tanong. Diba? Sino ang iuupo nila? Kahit sino iuupo nyo dyan, kung usapan dito, kung tatanggalin ang kapangyarihan ng Senado, papalag at papalag yan. Yan po ang sigurado natin dyan. Kasi ang ano niyan, bottom line yan, hindi sang-ayon ang Senado sa mga kabalbalan na gustong gawin ng ibang mga congressman. Yun lang po yun. Huwag na natin pahabain to. Yun lang po yun mga kababayan. Ito po, dumako po tayo dito sa mga taga-suporta nitong si Kibuloy, sinugod itong si Hontiveros na nawagan ng kanyang pagre-resign. Ito po mga kababayan, nagtipon-tipon sa harap na Senado ang mga taga-suporta ni Kingdom of Jesus Christ, KOJC leader Apollo Kibuloy upang manawagan umano ng hustisya para sa pastor at pagbitiwin sa pwesto si Senador Risa Hontiveros. Sen, sabihin ko sa'yo, pagka hindi mo pa tinigilan yung mga ginagawa mong kabalbalan, naku po, yari ka dyan. Paano po nating nasabing kabalbalan ng mga pinagagawa nila dyan? Nitong si Senator Risa Hontiveros. Sold ka na eh. Anong hustisyang hinahanap mo? Naniniwala ka na doon sa mga victim survivor mo eh. So, ano pang sasabihin ni Kibuloy sa hearing ngayon? Kung ipapatawag mo siya, gayong yung mismong namamahala na dapat sana gumigit na doon sa pagdinig na yon, nakabaling na dito sa mga victim survivor. Diba? Napaka-ironic po nun. Kahit sino naman mag-aalangan na pumunta kung yung mga pronouncement ng mismong chairperson doon sa komite na nag-iimbestiga kung ano pa mang klaseng investigasyon in aid of legislation na yan, nakabaling na doon sa mga victim survivor. Diba? Napakalabo po nun mga kababayan. Kaya, Senator Risa Hontiveros, hindi naman sa tinuturuan po namin kayo dito sa PH Update. Ang amin lang po dito, kung kayo ay nag-iimbestiga na talagang in aid of legislation yan, pakinggan nyo yung magkabilang panig at yung mga gustong dumalo para magpatotoo, imbitahan nyo rin. At dapat naman sana, gumit na po kayo sa mga ganyang klaseng usapin. Hindi yung pagka naglabas kayo ng witness, kung makatango kayo dun sa witness, talagang totoong-totoo na yung sinasabi.
hindi pa naman na-test yung credibility ng witness na yon. Hindi pa siya na-cross-examine nung kung sino mga abogadong magko-cross-examine sa mga yan, di ba? Basta pinagsalita lang siya dyan, sige, dakdak ka dyan, basta kami, aayunin lang namin lahat ng sasabihin mo. Oh. Yung iba nga po, parang meron pang binabasa eh. Kaya kung magalit itong mga membro ng KOJC, dito kay Risa Hontiveros, hindi po tayo magtataka kung magagalit sila. Kasi sa totoo lang, kagalit-galit po talaga yung mga pinagagawa nila. Ha? Papatawag mo, pero pagka yung mga pronouncement mo, dapat managot, dapat panagutan. Ano yun? Korte kayo dyan? Ha? Convicted na kagad? Napatunayan na yung mga aligasyon sa kanya? Ano yun? Ha? Walang abogadong nagtanggol sa kanya tapos guilty na agad. Doon lang po tayo sa tama. Iayon lang po natin yung ating mga statement doon sa maayos. Ya, wag po tayong akala mo kung sino po tayo diyan sa mga hearing na 'yan pagka kinakandak natin. Ang gusto natin pagka utos ni Risa Hontiveros, hindi pwedeng mabali. Pagka pinatawag si Kibuloy, dapat dumalo. Pagka hindi dumalo, makukontempt. Buti na lang pumalagit ang si Senator Robin Padilla. Wala tayong pinagtatanggol dito. Kasi ang issue lang po natin dito, napaka unfair nitong si Senator Risa Hontiveros. Wala tayo kung mapatunayan na totoo yung mga aligasyon kay Kibuloy, babatikusin natin. Pagdosahan niya yan. Yun yung atin. Senator Risa Hontiveros, pagka yung mga aligasyon sa kanya napatunayan at sinabi ng korte, talagang nagkasala yung si Kibuloy beyond reasonable doubt, talagang susuportahan natin yung yung pagbabatikos kay Kibuloy. Pero pagka yung mga hearing na yan, kinandak lamang dyan sa komite nitong si Senator Risa Hontiveros at naglabas siya ng ka-Rene, ka-Jackson, ka-David. Mahirap po yan. Di po tayo pwede dyan. Pero kung sakaling mapatunayan, papatikusin natin. Pero habang walang napapatunayan at kuskus balungos at puro laway lang ni Hontiveros at nitong si Kaka yung mga nagsasalita dyan, ibang usapan din po yung mga kababayan. Ngayon naman, panuorin po natin ang pagkakalat ng ating pinakamataas na opisyal sa ating bansa. Itong ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang interview. Sa ano po ata ito sa Australia, kung di po tayo nagkakamali. Panuorin po natin. One series of questions that comes up in relation to your father's time, which is of course the question of corruption, which became wholly the Philippines for a long period of time. I think contemporary court judgments acknowledge the atrocities that were committed, but also the plunder of the country's resources. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, we. Ano bang kinain mo? Ano bang kinain mo? Napakaseryoso nung tanong. Ba't ka tatawa? Para saan? The narrative. May I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny? I'm asking you a question about the plundering of large sums of money. Napaganyan hindi ko maiisahan tong isang to. Hindi ko nabudol to nung eleksyon. No, from the Filipino people. I'm thinking that maintains, that idea maintains, because I take exception to many of the assertions that have been made, and I think we have since the cases were filed, the government fell. Cases were filed against me, my family, the estate, etc. And up to now, we have found the assertions that were made, we have shown to be untrue. Quite a lot of money. I think 5 billion was already recovered. I guess the question is just this: do you not want to see all the money that was taken returned to the people? Again, ibalik nyo yung mga ano. We have signed. This family has signed a quitclaim. Signed many quitclaims. Any money that you find is yours. And finish. And everything was taken from us. We were taken to Hawaii. Everything. Di na bebenta yan. Ano na yan, gas-gas na yung mga litanya mo na yan. Yung mga paawa effect nyo, yung mga rason nyo nung nagdaang eleksyon, wala na po. Kung gagamitin pa ni Sandro Marcos yan, ako po, panis na po yan.
Hindi nakakainin ng sambayan ng Pilipino yung mga ano nyo na yan, yung mga paawa effect nyo, yung mga banat-banat yung naghanyan, na walang napatunayan, kesyo ganun, kesyo ganyan. Ang problema dito, Marcos Jr., puro kapalpakan ang ginagawa ng administrasyon mo. Talagang umikot tayo from Tatay Digong, imbis na pasulong tayo, bigla tayong umikot, bumalik tayo. Doon sa independent foreign policy, ang ganda ng tingin sa atin ng mga iba't ibang bansa, talaga rin respeto Pilipinas dahil sa leader natin. Biglang ikot po tayo. Ngayon, aso na naman po tayo ng Amerika ngayon. Paano naging aso? Pagka sinabi ng Amerika, bagong EDCA site, itong si Marcos Jr., tatahol na po. Okay, no problem, Master. Master. Ano gusto ng Amerika, sinusunod po niya. Ngayon, pagka sinabi ng Amerika, galit tayo sa China. Yes, Master, galit tayo sa China. Totally different topic po yun. Pero saka na po natin pag-usapan yan. Baka sabihin, bayaran tayo ng China Huwag natin pag-usapan yung China. Ang hirap dito Pagka nabanggit mo yung word na China, PH update, baka nasa payroll ka rin ng China. Di wag natin pag-usapan yung visit na China yan. Walang ganon. Kay Tatay Diggs, independent foreign policy. Friends to everyone, enemy to no one. Sa atin, hindi. Friends lang sa Amerika. Lahat ng enemy ng Amerika, enemy din natin. Galit ang Amerika dito. Galit din tayo dyan. Masyadong ang pag-iisip nitong presidente natin, masyadong bilib sa mga Amerikano. Ano na po ba na itulong sa atin ng Amerikano? At isa pang mga punto de vista dito, for humanitarian daw, yung mga bagong EDCA site. Napakaraming nagdaang bagyo dyan sa Mindanao noong mga nakalipas na buwan. Ginamit po ba yung mga EDCA site para pangtulong sa ating mga kababayan na nasalanta sa Mindanao? Huwag nyo nga kami bubuhin. Ang hilig talaga nito mga, bahala ka nga dyan. Kay Senator na lang ako, Tolentino, buti pa to, talagang may utak to, medyo matalino to Pakinggan po natin. Sen Risa, makinig ka, makinig. Sir, pwedeng yung legal opinion nyo lang dun sa nangyari kahapon sa hearing about Pastor Kibuloy? Alam mo, nagsalita ako dati. Hindi pala ako member ng committee. Yan ang hirap sa atin. Hindi ka man pala member ng committee, Sen. Akala ko pa naman, membro ka ng committee nitong si Ontivirus. Hindi pala. Tumo, natawa kayo. Pero sir, nire-recognize kayo. Hindi pala ako member ng committee. Pero sir, as a member of the Senate. Oo. Hindi ako member ng committee on women Women's Month pa naman ngayon, March ngayon. Kaya kanina, hinahanap ko sa Pampanga kung ano yung mga, sabi ko sa Pampanga, kinakausap ko yung mga local civil registrar, konti na lang nagpapabinyag na ang pangalan, Marites. Iniiwasan na nila yung pangalan, Marites Iniba ko lang, pinatawa ko lang kayo. Sige. So, I think there is a group gathering the necessary signatures to thwart any attempt for the issuance of a warrant of arrest, which is also legal. And as I have stated before, the good Pastor Kibuloy can and exhaust all his legal remedies, legal avenues, with the assistance of his lawyers, just like any other Filipino citizen. Yung mga nag-rally kahapon dyan, karapatan po nila yon. Igalang din natin. Correct. Sir, kung member ka ng committee, kasama ka kay Senator Robin Padilla. Hindi nga ako member ng committee. Na hinahanap ko yung pangalan ko doon, di pala ako kasali. Exhaust. All legal remedies. Because you're seeing something na parang overreaction about the proceedings. No, never mention overreaction, pero I understand the Department of Justice reinitiated a similar proceedings a few days ago. And we should allow, likewise, the Department of Justice to continue with whatever investigation they are conducting right now. Correct. Hayaan lang natin si Boying. Not because
Hindi naman po. Hindi naman po. Ginagawa rin naman po ng Senado yung dapat gawin. And sir, di ba in the past madami namang nagpunta dito na resource person. Their name naman and they were respected naman. Ano po yung kakaiba kay Pastor Kibuloy that he disappeared from attending the... Wala naman nagsasabing he be spared eh. Ang sinasabi ko lang, igalang. Gaya nung kita nyo yung Ruiz couple. So, yung mga ano yung mga anong tawag dito? Yung mga ano po, yung mga reporter, minsan sila rin po talaga nagpapalaki ng sunog. Wala naman sinabing ganun, ma'am. lang natin yon, di ba? Yung bumulag doon kay Manang LB. So, ginalang din natin yon. Binili ko pa nga ng TV yon dyan sa kulungan. Hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko. Lahat nung humarap noong Blue Ribbon, ginalang din natin yon. So, yung paggalang sa kanilang karapatan. Pero sir, bakit hindi naman ginagalan ng resource person yung mga hihipin mo invitation or like yung subpoena? I leave that to the committee. Sabi ko nga, hindi ako member ng committee pala. Interview ko ng interview, hindi naman ako kasali pala doon. Ako naman, sagot ng sagot. Maalam ka naman okay na yun. Sir, pero like sa inyo noon, sa Blue Ribbon, pag hindi sumipot, talaga nag-issue kayo ng subpoena. Ito, third time, may subpoena, pero hindi nire-regard. Yung sa amin noon, nag-issue ng subpoena kasi vital yung testimony or document to be provided. But then again, binigyan pa natin ng dagdag eh. Hinayaan natin na mag-file sila ng memorandum for the first time to explain their position before citing a person for contempt. Ipaliwanag mo bakit hindi ka makukontempt. Kung matatandaan nyo, umattend ako ng hearing, member na ako, noong nakaraang kamakalawang linggo, nung public order, yung Lieutenant Bernardo, doon sa, kung hindi ako nagkakamali, sa Bulacan Police or Bulacan o Pandi. So, bago siya ma-cite for contempt, hiniling natin na ipaliwanag muna. Tapos sinusugan ni Senator Tulfo na ipadaan muna sa polygraph test bago siya kung talaga nagsasabi ng totoo. Ganun. Correct, pero hindi naman court ang public order. So, pumayag lahat. So, yun ang hinihintay natin, yung resulta bago siya makontempt. Yung Okay. in fairness to that member of the Pandi Bulacan Police Force. Pero sir, yung case po nung kay Kibuloy, from the very start, ayaw niya mag-participate and in-engage na yung constitutional rights na are being violated. Ito po ba yung tamang argument ng isang resource person, considering na nasa first part pa lang investigation ayaw na niya. So, Hindi ko alam yung kanyang dahilan. Sabi ko nga, hindi ako member ng committee kaya hindi ko na natutukan yon. But then again, kung may karapatan ng Senado to enforce a measure that would allow compulsion yun eh. Compulsion yung pagdadala dito, may karapatan din yung i-compel. If you've been following the consecutive hearings of Donald Trump, dating presidente na yon, so ganun din yung, iba kasi iba't iba yung procedure eh. So kung ako yan, nahayaan kong mag-hearing in camera, ang tawag doon, pumunta doon yung committee kung nasaan man siya, o doon mag-hearing. O kaya i-allow na virtual, nandun lang yung committee chairman. So that kung ano yung panganib na pinangangamba niya, mapapawi yon. Kaya nga, di ba, pwede naman pala, virtual, no? Ba't dinala siya dalawin ng virtual, di ba? Para mas okay po yun. Karapatan ni Kibuloy at this point. Kasi sir, marami namang mga Senate hearings na pag pinapasite in contempt yung resource person, cited in contempt naman sila talaga after ruling. But this time, So anong karapatan? Yung kagaya ng karapatan nating lahat, right to be presumed innocent unless charges are proven otherwise. Right to have a counsel of his choice. Halatang-halata po itong mga itong mga nagtatanong dito kay Senator Francis Tolentino. Kampi po sila kay Senator Risa.
Itong mga Senate media. Yung ginawa natin sa committee, kung wala kang counsel, you'll be provided the counsel by the committee. So, yun siguro. Pero mahaba na to. Hintayin natin itong kahihinat na nito. Mas maiging tanongin nyo ay yung mga miyembro ng committee. Kasi alam nila yung kanilang ginagawa. Yun ang hirap doon. Di naman pala miyembro itong si Senator Francis. Tanong kayo ng tanong. Ngayon, hindi pa rin po nakontento itong mga reporter na to. Tanong pa rin po sila ng tanong. Ayun na nga no, mga kababayan. Dito na po natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayong lahat. To God be the glory. Hasta la vista, baby.